Ano yung sikreto ng isang taong matagumpay? Ano yung ginawa nila? Ano yung pamamaraan na ginawa nila kung paano nila naabot yung tagumpay na meron sila ngayon? At bakit naging ganun ang buhay nila? Bakit naging matagumpay sila? Bakit naging milyonaryo sila? Bakit naging bilyonaryo sila? O punto ko, bakit sobrang yaman nila ngayon? Ano ba yung pamamaraan, mga technique na ginamit nila para marating nila kung nasaan man sila ngayon? Yun po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Pangatlo, punuin ang daigdig. Ito ay nangangahulugang ikalat o ibenta ang anumang ibinigay sa iyo ng Diyos. Lahat ng matagumpay na negosyo sa buong daigdig ay sumusunod sa prinsipyong ito na matatagpuan sa Henesis Kabanata 1 talatang 28. Ang mga hakbang na nasa talatang ito ay nagdadala ng milyong-milyong mga pera. Mamunga, malikhain, padamihin, ikalat. Inilagay ng Diyos ang pamamaraang ito pero hindi natin nakita at ginagamit ngayon ito ng mga taong hindi makadiyos. Natuklasan ng dyablo ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos kung paano pamahalaan ang buong daigdig. Nalaman ng dyablo, naunawaan ng dyablo at nakuha ng dyablo, ninakaw ng dyablo mula sa tao na kung saan ibinigay ng Diyos sa tao, at ito naman ay kinuha ni Satanas mula sa tao, at ang ginawa ni Satanas ay ibinigay niya ito sa kanyang mga anak. Ang prinsipyong ito ay ninakaw ni Satanas, yan kasi ang kanyang likas. Kasi si Satanas ay likas na sa kanya, normal na sa kanya ang magnakaw, pumatay at magwasak. Ninakaw niya sa atin ang ibinigay ng ating Ama, ang pamamahala, sa pamamagitan ng pagbubulag niya sa atin at pagsisinungaling niya sa atin. Maaring ang iba sa inyo ay nananatili pa rin bilang isang binhi. Ang binhing iyan na nasa loob mo ay kailangang makapamunga at mapadami at may kalat sa mga tao. Hindi ba nakakapagtaka mga kaibigan na maaari mong makita ang sabon saan mang panig ng daigdig? Kahit na ang lugar na iyon ay walang kuryente o kalsada, pero nandoon ang sabon. Ano ang ginagawa nila sa kanilang produkto? Ikinakalat nila ito sa mga tao sa buong mundo, sa buong daigdig. Ito ang dapat nating ituro sa ating mga anak sa mga pag-aaral. Ituro natin sa kanila kung paano ito ginagawa. Ituro natin sa kanila kung paano sila magiging tagapamahala sa mga bagay sa daigdig na ito. Pati ang daigdig mismo, hindi kung paano kumontrol sa mga tao. Tandaan natin. Pangatlo, kalatan, ibenta ang kakayahan na ibinigay ng Diyos, inilagay ng Diyos sa loob mo. Number 4, supilin o kontrolin. Isa sa mga kahulugan ng kontrolin ay gumawa ng wala pang nakakagawa ng ganoon sa nakaraan. Lahat ng tao nakakapag-basketball, pero si Michael Jordan ay naglalaro ng basketball at wala pang nakakagawa ng kanyang mga nagagawa mula sa nakaraan. At dahil doon, lahat ng mga tao ay dumarating para panoorin ang kanyang paglalaro. Kontrolado ni Michael Jordan ang parte ng buhay sa palakasan. Kaya kung ikaw ay gumawa ng isang gawain na wala pang nakakagawa ng ganoon sa nakaraan, tandaan mo ito, darating ang mga tao at babayaran ka doon. Tandaan natin mga kaibigan, kung inilabas mo yung bunga, yung binhi na inilagay ng Diyos sa loob mo o yung kakayahan na inilagay ng Diyos sa loob mo, pangalawang dapat mong gawin, kailangan mong padamihin, kailangan mong i-multiply. Pangatlong dapat mong gawin, punuin mo ang daigdig, ibenta, ikalat ang anumang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kakayahan man yan, ano man yan, kaisipan man yan, at mga material na mga bagay man yan. Ano man ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ikalat, ibenta sa buong mundo. Yun po ay galing sa Panginoon. Pangapat, kailangan mong kontrolin, kailangan mong supilin ang lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, gumawa ka ng walang nakakagawa sa nakaraan. At kung ganyan ang magiging gagawin mo, kaibigan, sasabihin ko sa iyo, ang magiging resulta niyan ay masusunod mo yung sinabi ng Diyos sa Henesis 1, talatang 26. At ang sabi ng Diyos doon ay, sila ang mamamahala.
Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa video na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan mga kaibigan, mauunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.